Yan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po ako at mayroong ibabahagi na isang halamang gamot sa alta presyon mga kapatid. Sa mga taong walang pambiling maintenance ay agad po muna kayong magpakonsulta sa doktor mga kapatid. Kung ang sakit po ninyo ay alta presyon at wala kayong pambiling gamot o pang maintenance, ay narito na lang po ang inyong gagawin. At mamili lamang sa 6 na mga halamang gamot na aking ibabahagi. Yan, at aking ibabahagi din ang paggamot at pag-iwas sa alteprasyon o high blood mga kapatid. At ingatan po natin ang ating sarili sapagkat ang alta presyon o high blood po ay isang delikadong sakit pag hindi naagapan, dahil parang traitor ito. Ang sakit na ito ay traitor na sakit, yung tinatawag na high blood. Pag hindi po ninyo naagapan ay mauuwi po ito sa tinatawag na kamatayan po mga yan. Ang unang-una po na aking ibabahagi na halamang gamot ay ang sambong mga kapatid. Ilaga lamang ninyo ang sambong, ang dahon nito, at inumin na tulad ng tsaa. Ayan po, inumin po ninyo yan mga kapatid ng parang maintenance din ninyo, yan, umaga hanggang sa pagtulog. Yan mga kapatid, ang dahon ng sambong hanggang sa magnormal ang inyong mga kapatid, blood pressure. Ayan. Ang pangalawa naman mga kapatid ay damong Maria. Ang damong Maria naman mga kapatid ay ilaga ang dahon at ang sanga at inumin tulad ng tsaa. Ang damong Maria po mga kapatid ay marami pong mga benepisyo upang magamot ang anumang uri ng sakit tulad ng kanser. Marami po mga kapatid ang matutulungan ng damong Maria na yan. Ayan po ang mga mabibisang mga halamang gamot. Ang pangatlo naman mga kapatid ay ang banaba. Ang dahon ng banaba naman ay ilaga at inumin tulad ng tsaa. Maganda po ang mga dahon ng banaba na yan sa mga UTI, yan, sa mga sinisikmura o may tinatawag na acid reflux, maganda din yan. Ang inyong gagawin lang mga kapatid ay ilaga ninyo ang dahon at inumin. Yan, pakuluan ninyo, tsaka gawin ninyong serving tubig sa umaga at bago matulog. 2 times a day lang mga kapatid. Yan. Ang pang-apat naman na aking ibabahaging halamang gamot ay ang duhat. Ayan, duhat. Ilaga ang dahon na nilinis na balat at ng puno ng duhat at inumin tulad ng tsaa. Ayan po, ang tatlo po. Dahon, balat at ng puno ng duhat ay ilalaga. Yan po ay nakapagpababa po ng presyon ng dugo. Ayan. Para mag-normal po mga kapatid. Ang kinstay. Ayan po, ang panglima ay ang kinstay. Ang katas ng dinikdik na kinstay ay inumin ng 1 kutsara ng 3 beses sa hapon. Yan po mga kapatid, ay isa din yan sa nagpapababa ng ating alta presyon o high blood. Yan. Ang bawang ay pinakamabisang gamot sa high blood. Kumain ng 2 butil ng bawang o 3 beses maghapon kasabay ng 3 beses sa pagkain. Yan po. Yan po ay mabisa po na pampababa ng alta presyon. Ang tinatawag na bawang, yan po ay gamot sa lahat ng uri ng sakit sapagkat ang bawang po ay marami pong benepisyo na maitutulong sa panggamot sa ating mga sakit sa ating katawan, physical. Yan po mga kapatid, physical lang po to na mga aking itinuturo sa inyo, wala po tayong spiritual. Ayan. At aking ituturo din mga kapatid ang paggamot at pag-iwas sa alta presyon. Ito ang maaaring ninyong gawin sa mga sumusunod mga kapatid. At ito na yung una na mga maaaring gawin na mga sumusunod. Magbawas ng timbang kung mataba o sobra ang timbang. Yan po, gawin po ninyo ay mag-ehersisyo, yan, mag-jogging, mga kapatid, mag-walking distance, yan, sa umaga pagkagising, para mabawasan po ang timbang o taba sa inyong katawan, dahil po ang taba po sa ating katawan ay nagdudulot po iyan ng tinatawag na alta presyon, dahil po yung
kung hindi po tayo nag-iehersisyo dahil kung ang dugo sa ating katawan ay hindi makasirculate, ito po ay lumalapot. Delikado po 'yan mga kapatid pag lumalapot ang ating dugo sa ating katawan, at pag tayo ay inatake ng alteprasyon ay maaari po tayong ma-stroke, yan, ma-mild stroke, o di kaya mauwi po ito sa ating kamatayan. Yan po ang mga dapat iwasan. Yan. Iwasan ng mga pagkaing matataba. Yan. Tulad ng mga maraming taba, lalo na ang mga taba ng baboy, baka, yan. At mga pagkaing maraming asukal o cornstarch. Yan. Laging gumagamit ng mga langis mula sa gulay sa halip na mantika ng baboy. Yan po, iwasan po natin para di po magkaroon ng high blood. Marami na ngayon mga kapatid na mga kabataan ay bata pa nagkakaroon na ng high blood dahil sa mahilig kumain ng mga mamantika, mga maalat, mga maraming mga ingredients. Yan, dahil maraming mga chemicals. Yan po mga kapatid, pag abuso po tayo sa ating katawan ay magkakaroon po tayo ng alteprasyon sa pag hindi po tayo nag-iingat sa ating mga kinakain at wastong disiplina sa ating sarili. Ayan. Kumain lamang ng mga pagkain kaunti, ang asin o wala nito. Yan po, isa rin po ang asin sa pagkakaroon ng tinatawag na alteprasyon, sapagkat pag marami po ang asin ay nakakapagpalapot po ito ng ating dugo sa katawan mga kapatid. Ayan. Magsanay na maging mahinahon. Ayan. Iwasan po natin mga kapatid ang laging magagalit o maiinis. Ayan. Dahil yan po ang nagsisimula ang pagtaas ng ating high blood. Ayan. Yan po, pag umakyat po yan ng high blood sa ating ulo at di natin makontrol at umakyat yan at pumutok ang iyong batok, ay na yan po mga kapatid, bihira na po parang 50-50 na po magamot ang isang tao pag pumutok na yung batok dahil sa high blood. Ayan mga kapatid. Kaya wag po tayong magiging magalitin, maging mahinahon at kalma po tayo kung ikaw po ay may high blood, dahil pag ikaw ay inatake ay baka yan ay maging katapusan ng buhay mo mga kapatid. Yan. Kung nakatataas ng presyon, kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng gamot at mapababa ang presyon ng dugo. Ayan mga kapatid, kung ikaw ay may high blood, ugaliin nyo muna na magpakonsulta sa doktor at maresetahan kayo ng gamot. Ayan, kung wala naman kayong pangreseta, kung wala naman kayong pambili o pangreseta o wala kayong pang maintenance, alteprasyon, ay maaari ninyong gamitin o sundin ang mga sumusunod na aking itinuturo sa inyo para hindi na kayo atakihin ng inyong high blood o alteprasyon, dahil yan po ay pasulpot-sulpot po ang pag-atake niyan. Yan po ay parang traidor na sakit ang tinatawag na high blood mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa sakit na iyan, dahil dahil pag hindi po naagapan yan, mauwi po kayo sa stroke o di kaya mauwi sa pagkaputok ng ating batok dahil sa high blood. Yan, ayun lang mga kapatid, ang iwasan natin ang mga maalat, matataba na pagkain at lahat ng mga pagkaing may mga chemicals. Yan, at para maging mahaba ang ating buhay, at alagaan natin at sundin natin ang wastong disiplina sa ating katawan at tamang pag-ehersisyo mga kapatid. Yan lang ang aking masasabi at aking maituturo sa inyo. Ayan, hanggang dito na lamang po mga kapatid, at binabati ko po kayo ng magandang gabi na may matutunan kayo sa aking topic ngayon mga kapatid. Hanggang dito na lamang po, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.